Mga ka-crypto, imagine po ninyo ito. Ang German mainstream media, live on air, real-time na ina-update po nila ang performance ng bagong XRP ETF. Hindi na ito simpleng social media hype. Hindi na ito mga rumor. Ito ay direktang coverage mula sa isang bansa na sobrang higpit sa financial regulation. At para po sa atin na nasa crypto, malaking sinyalis ito na si XRP ay pumasok na sa isang bagong era, isang era ng global recognition. At ang tanong ngayon, bakit ganito kalaki ang epekto nito? Bakit kailangan nating bantayan ang nangyayaring ito? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung anong meron sa German coverage na ito. Ang unang malinaw na signal, ayan, ay ang validation. Kapag ang German analyst mismo ang nagdi-discuss ng XRP ETF live on TV, ibig sabihin ay may weight or may bigat, may credibility at may regulatory acceptance na pumapasok. Ayon po sa video na shinare dito ni Saif, ayan, pinag-uusapan ng mga analyst ang market volumes at positioning ng XRP kumpara sa iba pang mga ETF. At dito, nag-ulat ang marami. Dahil ang valuation ng XRP ay nasa mga $289 billion, halos ka-level ng Ethereum na nasa $312 billion. At ang bagong XRP ETF, kahit kakalabas pa lang, ay pumasok na agad sa range ng mga matagal ng established products. Ibig sabihin, hindi po humihina sa XRP. Hindi rin ito naglalag. Bagkos, pumapasok po siya bilang contender sa global ETF space. Ngayon ay bakit po ba sobrang big deal nito? Kapag ang isang asset tulad ng XRP ay pumapasok sa mainstream media sa Europe, lalo na sa Germany, ibang usapan na ito dahil ang media coverage ay may direktang epekto sa institutional sentiment. At tandaan po natin mga ka-crypto, ang institutions ay hindi po gagalaw base sa hype. Gagalaw po sila base sa coverage, data at saka regulatory comfort. Kaya nang nakita po nila na may live German broadcast tungkol po sa XRP ETF, umaangat ang confidence at nagiging mas madali ang pagpasok ng capital inflows. Ito ang dahilan kung bakit sinabi po ni Saif na this moment matters. Dahil ito ang eksaktong sandali na hindi tinatrato sa XRP bilang fringe asset, kundi bilang player sa parehong arena ng Bitcoin at Ethereum ETF. Ngayon ay ano po ba ang sinabi ng mga analyst? Isa po sa pinaka-interesting lines mula sa German broadcast ay nang sinabi ng analyst na ang performance ng XRP ETF ay a really great achievement. Hindi ito exaggeration dahil kakalunch pa lang ng mga XRP ETF sa US at sa maikling panahon, nakikita na agad ang comparable trading activity kumpara sa mas matagal na funds. Meaning, ang demand para kay XRP ay hindi mabagal, hindi po hesitant at hindi po fragmented. Consistent at mabilis ito. At ayon po sa analyst, a little more attention pa raw. At kayang umakyat ng mas mataas ang trading performance na XRP or ang XRP ETF para bang sinasabi nila na handa na ito. Kailangan lang makita ng mas maraming tao. Ngayon ay bakit po ba pinapahalagan ito ni Saif? Para kay Saif, ang broadcast na ito ay hindi simpleng media movement. Ito ay indicator na nag-shift ang global sentiment patungkol kay XRP. At tama siya dahil noong tinignan ng mga analysts ang volume at inflows, hindi nila tinitignan sa XRP bilang speculative player. Tinitignan na po nila si XRP katabi ng mga established ETF, meaning equal footing, equal respect, equal expectations, at kapag ganito po ang framing ng media, nagbabago ang narrative sa buong European market. Ngayon ay ano naman ang epekto nito sa US ETF?
Sa US, ilang XRP ETF ang nag-launch nitong mga buwan na ito. Kasama po ang Rex, Osprey, Canary Capital, Franklin Templeton at iba pa. At lahat po sila mga crypto ay nag-overperform kumpara sa expectations o inaasahan. Ngayon may mga rumors pa na papasok sina BlackRock at Fidelity sa XRP ETF race. At kung mangyari ito, magkakaroon tayo ng institutional stamp na magtutulak kay XRP papunta sa panibagong price tier. Ang German broadcast ay parang spark, pero ang US institutional expansion ang magiging gasolina. Ngayon ay ano naman po ang impact nito para sa atin? Para po sa atin, ang ganitong klase ng global coverage ay may direct effect sa liquidity, sa volatility, at sa sentiment ng market. Kapag mas marami pong bansa ang naglalagay ng spotlight kay XRP, mas nagiging predictable po ang institutional flows. At kapag predictable po ang flows, mas malinaw ang trading opportunities. Hindi man agad tumaas ang presyo, ang narrative momentum ay moving upward. At madalas, ang narrative muna bago ang price action. Kaya dapat po tayong maging alerto sa susunod na mga araw dahil bawat bagong coverage ay may kasamang potential spike sa demand. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ayan mga crypto, malinaw po sa akin. Hindi na ito ang XRP noong taong 2018 to 2020. Ito ay si XRP na pinapanood na ng live sa German media. Sinasalamin sa US ETF at saka pinagkakainteresan ng mga rumored giants or mga higante na katulad ng BlackRock at saka Fidelity. Para po sa akin, kapag umabot po sa ganitong level ng global attention ang isang asset, hindi po ito titigil sa mid-cap behavior. Ang tanong na lang, gaano kabilis magiging mega-cap momentum ang galaw ng XRP? At sa tingin ko ay hindi na malayo. Yan ang aktual po na sinabi rito ni Saif Crypto ay German media is now updating the new XRP spot ETF live on air and they are already saying the fresh XRP ETF is nearly on the same level as the established ones. It feels like the global race for XRP has officially begun, ETF launching, media tracking it. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.